Hello everyone! So ngayong araw ay magluluto naman tayo ng masarap na ginataang tulingan. But before that, cooking tips po muna tayo. Please check na lang po sa mga screen nyo po ang ating cooking tips. So start na po tayo. Meron po tayo ditong sibuyas at bawang. So hiwain lang natin yung ating sibuyas. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe na rin po ng aking YouTube channel. Thank you po. And then yung ating bawang na native from Mindoro. Kailangan din po natin ng sili and then yung ating luya. And then hiwain na natin yung ating luya dito. And maglalagay rin po pala tayo dito ng talong or eggplant. Yung iba kasi hindi naglalagay pero ako mas prefer ko po na maglagay po ng talong. And syempre mas maganda kung may malunggay. So ito na po yung ating fresh na tulingan from Mindoro. So hihiwain lang po natin. And after that, ilalagay po natin siya dun sa ating pan. So, ganito lang po yung pag-aayos niya. Ilagay na natin ng maayos. Katulad ng ginagawa ko. And then after that, lagyan po natin ng konting ginger. And then yung ating onion. And then yung ating garlic. And then konting salt. Lagyan na rin po natin dito ng konting vinegar. 2 tablespoon lang po yung ginamit ko. And then water. 1 cup of water. And lagyan na lang po natin dito ng konting black pepper. Then tatakpan lang po natin ito at hihintayin natin kumulo. So ayan, medyo luto na po yung kabilang side niya. Kaya kailangan nating baligtarin para yung kabilang side naman yung maluto. So habang hinihintay naman natin na medyo ma-drain yung konting sabaw niya, magpiprito naman tayo dito ng talong or ng ating eggplant. So kami po is piniprito namin pero yung iba pwede na pong diretsong ilagay po. So ito na, naluto na yung talong and ngayon i-check naman natin yung ating nilutong isda. So ito na, medyo na-drain na po yung sabaw niya. Ang next na gagawin natin dito ay magigisa tayo ng ating bawang at sibuyas. So hindi ko na po tinanggal yung isda kanina. So, ayan ha. Gisahin lang po natin yung ating bawang or yung ating garlic. And then yung ating onion or sibuyas. And then, ilagay na rin po natin yung ating ginger dito. So, konting luto-luto lang po. And then, iayusin na lang po natin yung ating fish dito. Then, after that, ilagay na po natin dito yung ating pangalawang gata. So, ang ginagawa po namin is, ginagata namin yung niyog na 2 beses. May unang gata and may pangalawang gata. Pero dito po yung pangalawang gata po yung ilalagay natin. So maglagay na rin po tayo ng black pepper and konting patis. So takpan lang po natin ulit. And then hintayin natin medyo kumulo ng konti. At pag alam po natin na medyo parang nagmamantika na, pwede na po nating ilagay dito yung ating unang gata. So, pag medyo nakikita nyo po na medyo lumalabas-labas na po yung mantika, pwede nyo na pong ilagay yung inyong unang gata dyan. And then, dagdagan na lang din po natin ulit ng black pepper and then patis. Depende po sa inyong panlasa. So, ayan na. Medyo kumukulo na ulit siya. Pag once na ganito na medyo nakita nyo na ulit na medyo nagmamantika na, that's the time na pwede na po nating ilagay yung ating mga sahog, like yung green na sili, and then yung red na sili, and then yung ating talong na pinirito kanina. So, pakuluan lang po natin ng konti. And after that, pwede na natin ditong ilagay yung ating fresh na
malunggay na kinuha lang namin sa tabing bahay namin. So, dapat laging may malunggay para ma-healthy po yung ating body. So, ayan na. Konting luto-luto lang. And then, after that, konting kulo lang. And, ayan na. Finish na po yung ating ginataang tulingan na napakasarap. So, sana natutunan ninyo kung paano magluto ng simpleng ginataang tulingan. And, eto na, pwede na po tayong kumain. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you so much and God bless us all.